Sa kabila ng pagtutol ng United States sa pag-aangkin ng China, hindi ito pinapansin ng People's Liberation Army at binabaliwala lang ang mga panawagan ng US Navy. Naniniwala ang China na bahagi ng kanilang teritoryo ang West Philippine Sea, kaya't ang US at Pilipinas daw ang naghihimasok di umano sa kanilang teritoryo. Yan po yung claim ng China. Okay, ang paniniwala ng kanilang gobyerno ay kanila lahat ng isla dyan sa South China Sea. Dahil nga daw po, yung mga ninuno nila ang mga nakadiscover nito. Ngayon, nagkaroon kasi yung United Nations ng law, no, international law, kagaya do sa International Law of the Sea. So, nagkaroon ng tinatawag na exclusive economic zone. Sa exclusive economic zone, 200 nautical miles ng mula sa land area ng isang bansa papunta sa karagatan, 200 nautical miles ay sakop na yon ng exclusive economic zone na siyang pinirmahan at pinayagan ng mga bansa na kasanib ng United Nations, including China. Ngayon, nung lumabas yung arbitral ruling na nagsasabi mula sa international law na nagsasabi na itong mga bahagi na to ng mga isla sa Scarborough Shoal at sa Spratly Island ay pag-aari ng Pilipinas, doon na po hindi pumapayag ang China at ayaw nilang payagan na sa Pilipinas ito. Kaya pilit nilang inaangkin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kahit na alam na ng China na ang puwersa ng US Navy ay nasa South China Sea na at kasama nagpapatrolya ng Philippine Navy o Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ay hindi pa rin nagpapatinag itong mga Chekwa na ito. Patuloy pa rin ang pag-iikot nila sa ating mga teritoryo, mga utol. Pero eto, maganda to. Barko ng China na pahiya at pinaalis ng US Navy destroyer sa WPS mula kay RC Learns. Subscribe niyo yan, like niyo na rin yung video. Mamaya may papakita rin ako sa inyong video kung saan yung isang barko o yung aircraft carrier ng US Navy ay nandito sa South China Sea. Okay mga utol, at nung nakaraan ay lumapag ito sa Subic Bay. Okay mga utol, game na, panoorin na natin ito. Mga barko ng China walang nagawa kundi umatras matapos paalisin ng US destroyer ng United States Navy mula sa mga teritoryong inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Tama. Nagpahayag ang United States Navy 7th Fleet na sila ay naglayag sa West Philippine Sea upang ipakita sa China na hindi kanila at walang karapatan ng China sa nasabing lugar. Sa ilalim ng pangangasiwa ng USS Milius, isang destroyer na nakahanda sa posibleng engkwentro ay loaded ng mga missiles na nakatutok sa mga target nito. Ito ay pagpapatunay na desidido ang United States of America na pigilan ang ginagawang pananakop ng mga isla at pagpapakita na rin sa China ng kanilang karapatan sa paglalayag sa West Philippine Sea. Nakaraan lamang mga utol, naglagay ng pahayag ang EU, no, yung European Union, no? 27 na mga bansa ito na gusto nilang maglayag dito sa South China Sea. Hindi para daragin kung sino man, para pakita o panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng lugar. Pero ang problema lang naman talaga dito, itong mga China na to, itong mga Chinese na to, yung Chinese government actually, 'di ba? Ayaw nilang payagan yung patuloy pa rin yung pangaangkin nila. So, yun ang napakalinaw naman yun. Okay, tuloy na natin mga utol. Na rin sa China ng kanilang karapatan sa paglalayag sa West Philippine Sea. Sinabi ng 7th Fleet na ang paglalayag ng nasabing destroyer ay bahagi ng kanilang misyon at tungkulin upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag ng international na karagatan. Tama. Na kailanman hindi maaaring angkinin ng China. Buo ang paniniwala ng United States na ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi pagmamay-ari ng China. Ayan mga utol. Ayan ha. Agaya niyan. Napakasimple yung etong mapa. Etong Paracel Islands, sa Vietnam po ito.
na ngayon ay inuukupahan ng China. Itong Scarborough Shoal, atin talaga pumasok to sa exclusive economic zone natin. Katapat ito ng Zambales. Tapos, etong mga Chekwa na to ay naglagay ng artificial island dito sa bahagi ng Scarborough Shoal. Okay? So, yan ang pinaglalabanan o pilit inaangkin ng China. At lahat naman ng isla dito sa South China Sea, mga utol, ay inaangkin ng China. Etong Spratly Islands, mga 80 more or less, mga 80% po ang pumasok sa exclusive economic zone natin. Kasi napakaraming isla niya mga yan. May ilan na sakop na ng Malaysia at kung ano pang bansa. Pero 80% po niyan ay pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 80% ng mga isla rito na pinapayagan naman ng halos lahat ng kapitbahay nating bansa bukod sa China. Yun po yung pinag-aagawang teritoryo. Kaya na rin bumaba dito ang US Navy para rin ipagtanggol, kasamang ipagtanggol yung naaayon lamang sa batas, mga utol. Okay? Tuloy na natin ha. Balikan na natin konti. Ng China. Buo ang paniniwala ng United States na ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi pagmamay-ari ng China kahit pilit itong isinusulong ng Beijing. Matagal nang nakikipaglaban ng United States at mga karatig bansa nito sa China upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag ng mga nasabing karagatan. At maraing tinututulan rin nila ang pagtatayo ng China ng mga military outpost sa mga isla ng West Philippine Sea. Ayun pa. Sa kabila ng pagtutol ng United States sa pag-aangkin ng China, hindi ito pinapansin ng People's Liberation Army at binabaliwala lang ang mga panawagan ng US Navy. Naniniwala ang China na bahagi ng kanilang teritoryo ang West Philippine Sea, kaya't ang US at Pilipinas daw ang naghihimasok di umano sa kanilang teritoryo. Yan po yung claim ng China. Okay? Ang paniniwala ng kanilang gobyerno ay kanila lahat ng isla dyan sa South China Sea. Dahil nga daw po, yung mga ninuno nila ang mga nakadiscover nito. Ngayon, nagkaroon kasi yung United Nations ng law, no, international law, kagaya do sa International Law of the Sea. So, nagkaroon ng tinatawag na exclusive economic zone. Sa exclusive economic zone, 200 nautical miles ng mula sa land area ng isang bansa papunta sa karagatan, 200 nautical miles ay sakop na yon ng exclusive economic zone na siyang pinirmahan at pinayagan ng mga bansa na kasanib ng United Nations, including China. Ngayon, nung lumabas yung arbitral ruling na nagsasabi mula sa international law na nagsasabi na itong mga bahagi na to ng mga isla sa Scarborough Shoal at sa Spratly Island ay pag-aari ng Pilipinas, doon na po hindi pumapayag ang China at ayaw nilang payagan na sa Pilipinas ito. Kaya pilit nilang inaangkin. Ngayon, panoorin naman natin mga utol kung yung pagdating ng USS Nimitz sa South China Sea, mga utol. Eto yan, panoorin natin. Ayan po yung aircraft carrier na USS Nimitz. So, lumapag nandyan na talaga yung pwersa ng US Navy sa South China Sea para na rin pigilan ng mga balak nitong China at ng North Korea. First, let's discuss the significance of the US Nimitz's arrival in the South China Sea. The US Nimitz is one of the largest warships in the world, and its presence in the region sends a strong message to both North Korea and China. The US Navy has stated that the deployment is meant to maintain freedom of navigation and support regional security and stability. Ayan mga utol para sa freedom of the region, yung paglapag ng mga puwersang militar ng ibang bansa para doon sa kalayaan, doon sa mga lugar na pinag-aagawan para mapanatili nila at yung stability ng lugar. So hindi sila pumunta dyan para makipagrambulan o makipaggera. Ang titingnan nila dyan kung sino yung mga walang yang nananakop na 'di ba, yung mga mali. Kaya tayo ang kinakampihan ng United Nations, ng EU at ng US, mga utol, dahil tayo ay nasa panig ng batas. Tayo po yung nasa tama. Tayo po yung inaagawan ng teritoryo na siyang tinututulan ng mga kaalyado nating mga bansa. Hindi dahil kaalyado natin sila, kinakampihan nila tayo. Hindi po. Tama po ang
pagtatanggol natin sa ating teritoryo. Ang mali po dito ay yung bansang China o yung Chinese government, mga utol. Anong masasabi nyo dyan? Dahil ayaw pa rin umalis. So ano ginawa ng US Navy destroyer sa West Philippine Sea para itaboy? Anong gagawin natin para maitaboy sila? 'Di ba? Okay, pa-comment na lang ang inyong mga komento. Ituloy na natin to. Dahil dito, nagprotesta na naman ang China laban sa United States Navy. Ayon sa Beijing, pinakikialaman at pinapasok ng United States ang kanilang teritoryo nang walang permiso at hindi sila papayag na basta na lamang pasukin ang kanilang teritoryo na tila ba hinahamak ang kanilang soberanya. Karapatan di umano ng China na protektahan ang kanilang nasasakupan. Sinabi pa ng Beijing ang panghihimasok ng US Navy destroyer at pagpapaalis sa kanilang mga barko sa West Philippine Sea ay malinaw na paglabag sa batas international at malayo sa sinasabi ng Amerika na pagkakaisa at malayang paglalayag sa mga karagatan. Ito raw ay magriresulta sa matinding gulo at krisis kung ang Amerika ay hindi titigil sa panghihimasok sa kanilang teritoryo. And mga utol, yan pa rin yung iniklaim nila, no? Yan yung sinasabi nila sa mundo. Na parang ang lumalabas na mali etong mga tao o yung mga bansa na nagtatanggol lamang. Yun po yung pinapalabas ng China. Na parang ang dating tayo o yung United States pa ang kumukuha o nanghihimasok sa teritoryo nila, sa teritoryo ng China. Ang lalabo nitong mga Chekwa na to. Anong klaseng pag-iisip sila meron, no? Pumirma sila doon sa international law na yon na nagsasabi ng exclusive economic zone ng isang bansa. At sabi nila, igalang daw ang soberanya at teritoryo ng bawat bansa. Pero sila tong hindi gumagalang sa teritoryo at soberanya ng ibang bansa, partikular ng Pilipinas at iba pa dito sa Southeast Asia region. Ang sakit na sa ulo nitong mga Chekwa na to, mga utol. Binabaliktad pa nila, no? US pa yung nangihimasok. Mga nangikialam kayo. Teritoryo namin to. Saan ang teritoryo nyo? Doon bumalik kayo dapat sana, no? Bumalik dapat sila sa China. Wala na akong masabi. Anyway, pa-comment na lang inyong hinaing. Tuloy na natin. Ipiniliwanag naman ng US 7th Fleet na ang paglalayag ng USS Milyo sa West Philippine Sea ay bahagi ng kanilang misyon upang mapanatili ang karapatan ng mga bansa sa paglalayag ng international na karagatan. Tama. Ito rin ay pagpapakita ng karapatan sa Beijing na hindi kanilang nasabing karagatan at mga teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi rin ng US na respetuhin at sundin ang resulta ng international na batas o UNCLOS na hindi pagmamay-ari ng China ang West Philippine Sea. Dahil patuloy di umano ang United States sa ginagawa nitong paglalayag sa West Philippine Sea kung saan ito ay naayon sa batas at walang nilalabag na soberanya sa mga bansang nasasakupan nito. Ngayon mga utol, yung ginagawa o yung kahit yung mga joint military exercises o joint military patrol, puro naayon sa batas. Ngayon, etong mga Chinese government na to hindi gumagalang dun sa UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea na kasama sila sa mga pumirma. Mabigat ang problema nito sa pag-uutak tong mga to, no? Yung mga Chekwa na to. Hindi naman lahat, yung Chinese government nila, yung mga top officials sila, yung mga nag-uutos dyan na pagpatuloy yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Hanggang saan sila hantong, hanggang saan nila kaya. Gusto yata nila gera pa no? O gusto nila, hayaan natin ang ating teritoryo? Papayag ba kayo doon mga utol? Hayaan natin yung mga teritoryo natin dyan sa Spratly Island at sa Scarborough Shoal na kuwain ng China na wala tayong gagawin? Papayag ba kayo doon? Sinabi na rin ako, hindi ako papayag. At sabi na rin ng ating mahal na Pangulo, hindi siya papayag na mabawasan tayo kahit 1 pulgada ng ating teritoryo. Kayo mga utol, pa-comment na lang ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles. Maraming salamat. Kay RC Learns, maraming salamat sa inyo mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.